Itinuturing na deadliest year ang 2024 para sa mga mamamahayag. Umabot kasi sa higit 100 miyembro ng media ang pinaslang noong nakaraang taon. Ano na ang kinabukasan ng industriya? Lalo't patuloy ang umano'y kawalan ng suporta para rito. Narito ang agenda report ng ating Foreign News Editor Jamela Alindogan. Ayon sa Committee to Protect Journalists, 2024 ang pinakamadugong taon para sa mga mamamahayag sa loob ng mahigit 3 dekada. Hindi bababa sa 124 na kasapi ng media ang pinaslang at karamihan sa kanila ay mga Palestinian journalists na napatay sa gitna ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Habang lumalala ang hidwaan sa iba't ibang panig ng mundo, lalong nagiging delikado ang trabaho ng mga mamamahayag at higit itong banta sa malayong daloy ng impormasyon. Sa report ng CPJ, maraming mamamahayag ang sinintensiyahang mabulok sa kulungan ng maraming taon. Kadalasan, batayan sa lahi at pinagmulan ang nagiging dahilan sa pagpili. At marami sa kanila ang tina-target, hinuhuli at pinatatahimik. Lalong lumala ang sitwasyon para sa mga freelancers. Ang mga mamamahayag na walang permanenteng organisasyong nagpoprotekta sa kanila. Noong 2024, umabot sa mahigit 43 ang napatay, ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan. Sa Impunity Index ng CPJ para sa 2024, nasa ika-9 na pwesto na ang Pilipinas, bagamat bumaba ito mula sa dati nitong pwesto sa top 5. Pero nananatiling delikado pa rin ang sitwasyon ng mga Pilipinong mamamahayag. Dahil ang matinding desisyon ni US President Donald Trump na i-freeze ang foreign aid ay nagdadala din ng ibang klaseng dagok dito. Malaki ang naging epekto nito sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, malaki ang naging papel ng USAID sa pagsusulong ng malayang pamamamahayag sa Pilipinas. Sila ang nagpondo sa mga programang nagtataguyod ng press freedom, demokrasya at media ethics, lalo na sa Mindanao, kung saan hindi pa rin natatapos ang maraming sigalot at kaguluhan. Mas kritikal ang ganitong suporta ng USAID. Sa buong bansa, this is an important year to be independent, truly independent. Kasi nga, there is the midterm elections. Especially so dito sa Mindanao kasi dalawang eleksyon to. Kakailanganin na walang local resources na that would make the independent media be dependent on these local resources kasi most of the time it will be coming from a political entity who is running. Without that outside funding, yun nga, the problem there is local political entities will step in, and we know meron silang stake kasi Yes. Kasi hindi sila outsider eh. They are in the race. May ilang bansa sa Europa at Asya ang nangangakong tutulong upang punan ang kakulangan na iniwan ng USAID. Pero malaking tanong pa rin kung gaano kalayo ang mararating ng kanilang suporta at ano ang magiging epekto nito sa mahabang panahon. Para sa Agenda, Jamela Alindogan, Bilyonaryo News Channel.